Ito yung bagong phone ng Tecno, ang Phantom V Flip 2 5G na naka MediaTek Dimensity 8020, naka 6.9 inches AMOLED display with 120Hz na refresh rate. At ang pinaka nagustuhan ko dito yung cover screen niya dahil meron din tayo dito na 3.64 inches AMOLED display at naka 120Hz na refresh rate din. At hindi lang yon, marami kang magagawa dito sa cover screen niya. Pwede tayong manood ng movies, browsing social media at pati na rin sa gaming. Yes, pwede pong mag-games dito. At mamaya ituturo ko sa inyo yung tips and tricks kung paano ko nakapaglaro dito sa Tecno Phantom V Flip 2 5G. Okay guys, makukuha natin ang Tecno Phantom V Flip 2 5G sa December 6 TikTok Shop. Ang presyo po nito doon is nasa 27,999. At sa Shopee po naman sa December 8, makukuha po natin to ng 28,999. At lahat po ng link ilalagay ko sa description tsaka sa comment section. At ang makukuha natin sa presyong yan, ito po yung box niya. Sa loob ng box meron tayong 70 watts na fast charging, meron tayong mga documentation, SIM ejector pin tapos Type-C cable, at meron tayong mga cute na free sticker dito at naglagay din po sila ng VIP service card dito sa box. Bali ginamit ko na siya ng isang linggo at nakaka-refresh talaga yung mga ganitong phone, lalong lalo na nagustuhan ko na napaka-modern po nung cover screen niya. At ang ginamit naman dito sa frame niya, metal na po, tapos meron tayong volume rocker dito sa gilid at power button, at nagsisilbing fingerprint scanner na rin po yung power button natin at mabilis po yan. Sa taas naman po may nakalagay po dito na Dolby Atmos at meron tayong anti-noise cancelling, pero dual speaker po to. Yung isang speaker niya nasa taas po ng punch hole camera natin. At ang nakikita ko pinaka-highlights talaga dito sa phone na to, yung cover screen niya na merong 3.64 inches AMOLED display at naka 120Hz na refresh rate na rin po to. Sa mga panonood ng mga movies, smooth po siya, lalong lalo na sa YouTube. Makakapag-play po tayo dyan ng 60 FPS o kahit na sa browsing social media, panonood ng mga TikTok, panonood ng YouTube, at naka wideband L1 certifications na rin po to dito sa Netflix. Makakapanood po tayo dito sa screen niya. Halos nandito naman po halos talaga ng applications. Talagang wala ka nang hahanapin pa lang dito sa cover screen niya. At nung nakaraan, nung ina-add ko yung mga applications na to, hindi ako nakakapag-game. Sa Stig sana ako makakapag-gaming ako like yung mga Mobile Legends dito sa malit na screen. Pero sa kasamang palad, hindi mo ma-add yung mga games na yon. Kaya kinalkal ko baka may workaround para makita ko yung mga games dito sa cover screen niya. At lumabas nga po siya. At ito yung ginawa ko dahil may Play Store tayo dito sa cover screen niya. Doon ko po in-open yung mga games na gusto ko. So lahat ng mga applications na dinownload natin, magagamit natin dito sa cover screen niya pa lang. At keep in mind, hindi naman siya ginawa talaga na mag games tayo dito sa cover screen. Bali nagawa ko lang siya kasi napaka-astig talaga. Kung malit yung kamay nyo kaya yung mga baby nyo, pwede tayong maglaro dito. So ginawa ko, naglaro ako ng Mobile Legends dito. Accurate naman siya at mataas po yung refresh rate nito. Habang nakikita ko siya, maganda naman siyang maglaro. Yun nga lang dahil napakalit ng screen, hindi ko napipindot yung mga ibang bagay dito. So hindi siya ganun ka-perfect. Siguro kung malit yung kamay nyo, pwede siya. At sumubok din po ako dito ng Call of Duty Mobile, kayang-kaya naman. So at least may idea na kayo kung paano maglagay ng mga games dito o paano makalaro dito sa cover screen niya. At sundan nyo lang po yung ginawa ko na inopen ko po dun sa Play Store natin. Pero ang pinaka-purpose po talaga ng cover screen na to, makakapag-selfie tayo gamit yung main camera. Dahil meron tayong 50 megapixel na main camera at 50 megapixel na ultra wide. At mas maganda po yan kasi pwede na siyang pang selfie talaga. Pero may selfie camera naman po to. Yun nga lang mas maganda po talaga dito sa main camera kasi mas malinaw siya at makakapag-record tayo dito ng 4K at 30 FPS dito sa main camera niya. At pagdating naman dito sa display, meron tayong 6.9 inches AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Alam nyo naman kung ano yung AMOLED, black talaga, kahit anong angle maganda po siyang tignan at mag-enjoy ka talaga sa panonood ng mga movies dito dahil naka wideband L1 certifications na siya. At almost 7 inches na nga po yung screen nito. Nag-enjoy talaga ako sa panonood ng mga movies kahit sa mga YouTube at kahit sa social media. At feeling ko naman tatagal yung screen nito, depende sa gamit natin. At kung i-fold nyo to, siguraduhin nyo na lang walang alikabok o kaya malit na butil, mga ganun, para hindi masira yung screen niya dahil na-fold nga po to. Pagdating naman sa chipset, meron tayong MediaTek Dimensity 8020 at ang Antutu score na makukuha natin dito nasa 700,000 points. Malakas po yung chipset niya at kahit paano yung mga ginagawa mo dito sa phone na to, kayang-kaya po. Yun nga lang, dito sa gaming, hindi siya pwedeng magbabad talaga o hindi niya kakayanin yung mga ibang heavy games like Genshin Impact, Wuthering Waves at yung ibang games pa na sobrang intense yung graphics. Pwede lang to sa mga casual games like Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile. Yun nga lang sa babaran talaga hindi siya pwede. Bakit? Kasi hindi sapat yung cooling system nito. Kung mapapansin nyo, naglaro ako dito sa Mobile Legends, okay naman yung paglalaro kung matapos mo naman talaga.
Yun nga lang uminit po siya ng 43 degrees Celsius. At sa bandang part po talaga dun sa taas lang siya umiinit. Sa baba hindi po siya dahil kalahati nga po siya, diba? Dahil na-flip siya o na-fold siya. Hindi sapat yung cooling system natin o hindi siya buo. Parang kalahati lang po talaga yung cooling system nito na nag-support. Wala nang pakialam po dito yung bandang battery niya dun sa baba. So kung ibababad nyo to sa Genshin Impact, actually kaya naman. Yun nga lang after mga 5 minutes talagang iinit yung phone nyo at maramdaman nyo talaga yan dahil naka metal frame nga po tong phone na to. Kaya payo ko kung gusto nyo mag games dito, pwede tayo tumapat sa electric fan o kahit na naka-aircon tayo. Yun nga lang kapag hindi tayo naka-aircon o hindi tayo nakatapat sa electric fan, hindi po kakayanin talaga. At hindi siya pwedeng lagyan ng phone cooler kasi meron tayong screen dito at malapit po siya dun sa camera. So payo ko wag nyo nang subukan na maglaro ng heavy graphics dito sa phone na to. At hindi naman ginawa ito talaga as gaming phone, pero at least makakalaro tayo ng mga casual games. Ginawa po to as camera. So speaking of camera, meron tayong 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na ultra wide at batas na po yung front facing camera natin na meron tayong 32 megapixel front facing camera. Maganda yung mga photos na nakuha natin dito, lalong lalo na kapag maganda yung sinag ng araw. May sharpness po, maganda yung kulay, hindi siya oversaturated, saktong-sakto lang po. Actually sa mga nakaraan na Tecnophones na nasubukan ko, mataas po talaga yung saturation ng mga nasubukan kong phone, pero dito parang may pagka-neutral na po yung nakikita natin dito, lalong lalo na nga po dito sa sinig ng araw, as in talagang may pagka-neutral na po siya sa paningin ko. Sa mga kulay blue tsaka kulay green, hindi siya oversaturated, as in saktong-sakto lang. Yun nga lang sa mga human subject, hindi pa siya masyadong natural. Sana ma-adjust pa po ito pagdating ng updates. So sa main camera, maayos na po siya at nagugustuhan ko yung mga color dito. At kahit na sa mga indoor shot, kayang-kaya po at nagugustuhan ko dito may mga detalye at maganda po yung kulay na pinoproduce niya. Yun nga lang sa selfie camera, hindi siya ganun kadetalye. Soft image po yung makukuha natin. Pero sabi ko nga kanina, pwede tayong mag-selfie sa main camera para mas maganda pa po yung makukuha natin at mas malinaw compare dun sa front-facing camera. At least may choice tayo dito dahil meron nga tayong cover screen na 3.64 inches AMOLED display na rin po. Unlike sa mga hindi flip na phone, wala tayong choice talaga sa front-facing camera, sa likod lang talaga. Pero dito makakapag-selfie tayo gamit yung main camera. At pagdating naman sa video, meron tayong 4K at 30fps na maximum dito sa phone na to. At nagulat ako na mas stable to compare sa mga nakaraan na i-unbox natin ng mga Tecnophones, kahit sa mga Infinix na phones. Hindi ko inasahan na stable po siya. Although hindi naman siya ganun ka-stable, may mga jitter effect pa rin tayo nakikita sa gilid at medyo may alog. Pero kung ikukumpara ko nga sa nakaraan, hindi siya ganun kalikot at magagamit natin dito yung stabilization niya. Kung steady video, maganda na po siyang tignan. At sa front facing video naman niya, 2K at 30fps, soft foot talaga siya. Kaya mas magagamit natin yung main camera nito kahit na mag-selfie video tayo dito sa main camera niya. So ulitin ko sa inyo, kahit hindi ganun kaganda yung selfie camera, may choice pa rin po tayo na mas maganda na 4K at 30fps kahit gawin natin na selfie camera dito sa Tecno Phantom B Flip 2 5G. Okay, pagdating naman sa battery, meron tayong 4720 mAh capacity ng battery at tumatagal naman po to kahit sa social media, panood ng mga movies, at hindi naman siya pang gaming talaga, diba? Hindi ko siya masyadong pinang-gaming kasi uminit nga tong phone na to. Kung taking photos lang, kung videos, kayang-kaya na po siya, tumatagal po siya ng isang araw. At idagdag ko na rin, meron tayong 360Hz na touch sampling rate at ang pinaka-paborito ko dito yung 2160Hz na PWM dimming. Ibig sabihin kapag naka-phone tayo sa gabi, yung brightness natin is nasa low, hindi masyado masaktan yung mata natin. Although hindi mo yan makikita sa ibang phone na walang PWM dimming, hindi mo mapapansin sa katagalan na sumasakit na pala yung mata natin. Kaya napaka-importante talaga ng features na to na meron tayo dito sa Tecno Phantom B Flip 2. At hindi rin mawala dito yung mga AI features natin. Meron tayong AI erase. Kapag may mga object na gusto nyong tanggalin, matanggal po natin dito. At meron pang AI wallpaper to. Kung sakaling gusto nyong gawing anime yung mukha nyo, pwede po sa phone na to. Okay, para sa akin, highly recommended ko po siya sa mga gitong phone, diba? Yung mga ibang flagship na flip phone, nasa 70,000 to 80,000, minsan nasa 100,000 pa nga. Pero dito makukuha lang natin to bukas sa TikTok shop na 27,999 at sa Shopee nga po sa December 8 naman na 28,999. At yung official link ilalagay ko lang sa description box o kaya sa comment section natin. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.